fit and it is wasted. Hindi magtutugma yung bawat sukat na ginagawa natin sa tamang disenyo na nais natin. Diba? Tulad ng mga letters po doon sa harapan ng church natin. Kung hindi po accurate ang mga measurement ng bawat letters, magiging maganda po kaya kalalabasan nun? Diba hindi po? Yung mga damit natin sinusuot, kung hindi accurate po ang measurement ng bawat manggas, and everything, and every part of the dress, magiging maganda po kaya tignan? Hindi rin po. So, napakalaga po ng salita, accuracy. Meaning, accurate the line is perfectly straight. The measurement is exact, and it fits perfectly into places. Yun po yung halaga ng accuracy or accurate measurement. So, meaning spiritually, accuracy in the handling the word of truth means handling the Bible or the word of God with precision. May katiyakan. Sa pagtuturo po natin ng salita ng Diyos, pag-share natin ng salita ng Diyos, sabi niya, it should be handling with precision. May katiyakan. With care, may pag-iingat. And correction, may kawaskuhan or validity. It is like being skilled craftsman or faithful accountant. Katulad daw po ito ng faithful or skilled craftsman or faithful accountant. Na kung saan who does not make mistake. Hindi kailangan magkamali. Yung pagkukwenta po ng mga numbers, katulad ng mga public accountant, kailangan hindi sila magkamali. Kailangan accurate po yung bawat pagkukwenta nila, pag-accounting nila na ginagawang trabaho. Even the craftsman, sabi niya, yung paghugis ng mga muebles, na mga katulad po nito, kung hindi accurate pa ang sukat ng pulpitong ito, hindi po magandang tignan. At hindi po ito fit para gamitin para sa pulpitong ito. Pero because of the craftsman, yung kanilang talento at abilidad, napapangganda po nila yung bawat muebles, sabi nga, no? Even the faithful accountant who does not make mistake, does not add anything extra, and does not leave anything out. Walang kinalilimutan, walang kinaliligtaan, sukat or measurement. Therefore, accuracy is saying what is true, meaning saying exactly what the Bible says. Explaining what it means, sabi niya, meaning getting the facts right. Applying in the right way, meaning applying it correctly, making sure the lesson fits the situation. Ano man yung sitwasyon ng buhay, sabi niya, eksakto, tumpak, yung bawat isinishare natin the Word of God. Not adding, not subtracting. Diba? Kasama pa rin yung mathematics pagdating din po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meaning, precisely, tiyak po tayo in detailed manner. We do not change it to please people or to make it easier. Ganyan po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po tayo tira pasagad sa pag-aaral po natin. So, to be a workman, sabi nga po, no, to be a workman approved in God's sight. Sabi po yan sa binasa po natin konteksto, sabi po doon, study to show thyself approved unto God, who does not need to be ashamed, accurately handling the truth. Meaning, to be a workman, upang maging mabuti daw po tayong manggagawa ng Panginoong Diyos, walang dapat ikahiya, approved in God's eye, we are told to do two things. Meron lamang daw po tayong dalawang bagay na dapat gawin as we share the Word of God. Sister, para lang yan sa mga pastor eh. Kasi sila lang naman yung nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ako. Kapatid, lahat po tayo able to share the Word of God. Kahit pa sabihin, simple lang ako mananampalataya. Yung testimony po natin, kung paano natin ipinapakita sa tao. And rightly, sabi niya, no, hindi pwedeng hindi tayo gagamit ng Word of God. Kaya nga po, tinuturo sa atin yung accuracy, yung tumpak, yung exact na atin pong ibibigay sa bawat kinakausap natin. Lalo na po tayo na mga
nag-share sa bawat ministry. Napakahalaga po nito, yung tinatawag na accuracy. Sabi nga po, to be a workman approved in God's sight, we are told to do two things. Ano po ba yung dalawang bagay na ito na napakahalaga po sa bawat pag-aaral natin? Una, study. Siyempre, natural, mag-aaral tayo. Hindi pwedeng naharap po tayo sa tao, gagamitin po tayo ng Panginoong Diyos to share the Word of God, na hindi tayo nag-aaral. Dapat po, unang tigit sila yung pag-aaral po natin. Sabi nga po, other translation is to be diligent. In the word study is to be diligent, meaning make every effort. Pag sinabing make every effort, meron tayong action na ginagawa. There is an action word. Sabi nga po, an approved workman in God's eye is diligent in God's word. Yung po pag-approve ng Panginoong Diyos sa bawat manggagawa niya, sabi nga sa harapan, sa mata ng Panginoong Diyos, diligent in God's word. Pag sinabing diligent, ano po ba ito? Pag sinabing diligent, masikap, masipag na nag-aaral ng salita ng Diyos. He or she makes every effort to excel in the Word of God. Sabi niya, approve. Ano ba yung approve? Consolidated, pinagtibay ng Panginoong Diyos. Something has received our authorization, confirming it's satisfactory and permitted. Meaning, every time po na mag-share tayo ng Word of God, approve ng Panginoong Diyos yan. Tinatakan ng Panginoong Diyos, yes, you are approved. Sinelyuhan to share the Word of God. Therefore, we need to invest time and effort in studying the Word of truth. The Word of God is Scripture seriously, not casually. So, just as the worker master their craft. Katulad po ng mga matawag sa mga talagang bihasa na nag-uukit ng mga sculptor, nag-uukit ng magagandang kahoy, di ba? Bihasa talaga sila eh. Alam na alam nila kung paano nila pagagandahin yung simpleng kahoy. Sabi nga, mabusisi. At hindi tulad po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan mabusisi po natin pinag-aaralan. Sa mga dressmaker, may tinatawag po silang master cutter, di po ba? To ensure what? The perfect fit po ng ginagawa nila. The master woodcutter, the sculptor, specialized in cutting, shaping, installing wood to fit their perfect places. Hindi sila cut lang ng cut. They spend and invest a lot of time and effort. Tayo po, how do we study the Word of God? Paano po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? How do we prepare the Word of God? Paano po natin pinaghahandaan? Sister, sa linggo ay ikaw mag-share sa Women's Ministry. Okay. Pero pagdating ng time, ano nga ba yung share ko? Ano nga ba yun? Pero sabi na, di ba, study, be diligent. Kami po ni Pastor, every time po, we study and prepare a sermon outline. 4 na Bible po yung nakalatag po sa lamesa namin. Different translation. Nandiyan din yung CP or another, sabi nga, another references. Paggamit ng Google, kung ano yung Tagalog nito. Ganun po kami. Dapat ba Tagalog nito? Sandali tanong natin kay Google. Tapos minsan, mabuklatin namin yung ibang Bible. Ano ba ibig sabihin nito sa NIV? Naranasan niyo po ba yun pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos? Ay, bakit dito iba yung meaning? Ay, bakit dito sa tapos iba dito sa Tagalog? Kaya kami po, pag nag-aaral ni Pastor, ang daming Bible po dyan sa lamesa namin. Bukod sa Bible, may mga books pa po kami ibang references. Kaya talagang pinaghahandaan. Minsan, pinagpupuyatan pa po. Ewan ko nung time na, sabi ko nga alas 3 na nagising ako. Kailangan magising ako kasi hindi ko pa tapos. Hindi ko pa naipapasa. Pero talagang alas 3 na yata na ano ko yun. Ganun katindi po yung pag-prepare po ng Word of God.
maintindihan po ito that why we are doing this. Bakit ba natin ginagawa ang mga bagay na ito? To be rightly handling the word of truth means to study, to understand the heart of God. Every word, every chapters, every verses reveals the heart of God for us and to us. So meaning, hindi lamang po pala tayo basta nag-aaral ng salita ng Diyos. Nire-reveal po ng Panginoon Diyos yung puso niya sa atin. Hindi po tayo na mini mo, ano po Lord ang ituturo ko? Oops! Ito pala. Hindi po tayo. Na para bang namimitas lang tayo ng prutas sa atin natin. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, sabi niya, no? Rightly handling the word of truth means to study. We are giving time and effort po. Hindi natin pwedeng sabihin sila lang ang pwedeng mag-aaral kasi sila naman yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Lahat po tayo tagapagturo po ng salita ng Diyos. We never know, sabi niya, hindi natin alam that someday, tatawagin pala tayo ng Panginoon Diyos bilang tagapagturo sa Bible study. Tatawagin ka pala ng Panginoon Diyos para tagapag-share sa women's ministry, sa men's ministry, sa youth, sa children, sa iba't ibang ministry na hindi lamang tayo narito tumatagal bilang taga-upo lang. Because God has a purpose to each and every one of us. Kaya napakalaga po na pag-aralan po natin yung salita ng Panginoon Diyos. Na hindi lamang basta natin bubuklatin yung Bible at ito, kasi ito yung napanaginipan ko. Sabi nga to be rightly handling the word of truth means to study because it reveals the heart of God sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Therefore, we should seek to understand God's word deeply. Sabi nga, manalim natin hanapin ang salita ng Diyos, like searching for the hidden treasure. Para daw po tayong divers. Na ano po, sinesearch natin saan ba may kayamanan dito sa lalim ng dagat. Para tayong mga divers na nagsisearch ng mga hidden treasures sa kalaliman ng dagat. Sabi po ng Proverbs, chapter 2, verse 1 to 5. Sabi po ng verse 1, My son, if you accept my words and store up my commands within you, turn in your ear to wisdom and apply in your heart to understanding. And if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it for silver and search for it as a hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Yung pala yun. Kaya po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, we are like a divers searching for the hidden treasure. Kasi bakit? Sa paghanap natin, sabi doon, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Lubos natin maunawaan ang pagkatawag sa ating Panginoong Diyos as we search deeply into the Word of God. And then, sabi nga, doon madadagdagan tayo ng knowledge ng Panginoong Diyos. Hindi sapat po yung knowledge na meron tayo o yung tinatawag na inborn knowledge. Sabi nga, mas higit yung knowledge na binibigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Proverbs chapter 2 verse 1 to 5 is the wisdom that comes from the Lord. Ano ba itong wisdom na to? Sabi, wisdom comes in two ways. Dalawang paraan po para mag-gain natin yung wisdom o kaalaman na nagmumula sa Panginoong Diyos. Sabi nga, una, it is a God-given gift. Pinagkaloob po sa atin to, regalo po sa atin to ng Panginoong Diyos. And the second is the result of an energetic search. Katulad ng divers, talagang energetic search. Talagang maglalaan siya ng oras, ng panahon, ng lakas. Same as sa atin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Lakas, oras, panahon, diba? Sino po rito yung naka-experience maghapon na? Parang wala akong, Lord, tulungan mo po. Ano ba talaga yung isi-share ko? Naranasan niyo po ba yun? Halos maghapon ka na nag-aaral, nakatutok sa Bible, parang walang pumapasok. Diba? Kasi yun ang gusto ng Lord. To continue deeply searching the Word of God.
sabi napakalaga na meron tayong imbak na salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Bakit? Every time na harap tayo sa iba't ibang struggle ng buhay, meron tayong panlaban, pananggalang na salita ng Diyos. Kaya wisdom comes in two ways. It is God-given gift and the result of an energetic search. Wisdom's starting point is God and His little word. Nagpapasimula po ang karunungan mula sa Panginoong Diyos at sa Kanyang kapahayagan ng salita niya. The source of knowledge and understanding, dito lahat nagmumula yan. Kaya napawag natin sabihin, mga Bible study leader lang ang pwede niyan natin. Dapat pa pag-aralan nila, mga pastors lang dapat ang mag-aral niyan. Hindi po, lahat tayo. Kasi lahat po tayo, umaharap po sa iba't ibang tao. Nagte-testify tayo ng kabutihan ng Panginoong Diyos at hindi pwedeng hindi tayo gagamit ng salita ng Diyos. Kaya nga, rightly handling the word of truth. It is God's gift to us, but He gives it only to those, sino po? Kanino lamang ito ibinibigay? To those who earnestly seek it. Earnestly, mataman na naghahanap, nagsisikap na hanapin ang salita ng Diyos. God's wisdom is hidden from the rebellious and foolish. Ang karunungan daw po ng Panginoong Diyos natatago po kanino? Sa mga rebellious, sa mga foolish, sa mga mangmang. It takes time, it takes effort to find it and use it. Itinatago ito ng Panginoong Diyos. Kasi bakit? Minsan nawawalan ito ng kabuluhan ng salita ng Diyos. Saan? Sa mga rebellious, sa mga mangmang. Kasi parang hindi nila ito binibigyan ng pahalaga. Hindi nila ito binibigyan ng importansya sa buhay nila. Kaya nga sabi, it takes effort to find it and use it. The pathway to wisdom is strenuous. Totoo naman po Yung daan sa kaalaman, nakakapagod po yan. Yung mag-aral kayo, talagang nakakapagod po. Sabi nga, along the path, while reading, while listening, the Word of God, we will not sleep. Katulad po ng ginagawa niyo ngayon. Tingnan yung katabi mo. Baka nakakatulog na po. Diba? Nakakapagod po talaga. Lalo na pag buong maghapon, nagtrabaho tayo, tapos upo tayo, at sarap ng hangin, tapos ako salita lang na salita, aantokin talaga tayo. Kasi bakit? Nawawala yung interest natin. Sabi nga, the pathway to wisdom is strenuous. Yung daan para sa karunungan, nakakapagod po. Nakakaanto. Pero sabi nga when we are on the path, we discover the true wisdom is God. And He will guide us and reward our sincere and persistent search. Kapag nanatili po tayo along the way, along the path ng ating paghahanap sa salita ng Diyos, masusumpungan daw po natin yung totoong karunungan na kung saan karunungan ay ang Panginoong Diyos. Siya yung mag-guide sa atin, siya yung magbibigay sa atin ng reward sa ating patuloy. Sabi nga yung sincerity and persistent na paghahanap po natin. So, ang bawat isa sa atin tayo po, hindi po nawawala ng kabuluhan. Yung pag-attend natin ng mga gawain, yung pag-search natin sa mga Word of God na nais ng Panginoong Diyos na inject sa ating kaisipan at puso, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Amen po? Kaya huwag po tayo magsasawa. Huwag po tayong aantokin. Kapag sabihin mo, feel mo lang inaantok. Oy, katawan, gumigising ka. Mahalaga to. Para to sa kinabukasan mo spiritually, huwag kang tutulog-tulog. Wisdom from the Lord ang hatid po sa atin ito. Huwag natin sayangin every detail. Study. Be diligent in the Word of God. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral. Hindi lamang sa mga estudyante, kundi sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga, hindi lang basta tayo pick and pick lang. Kung ano lang yung makita natin. Sabi nga, napakadali na po ngayon. Totoo po, aminin natin, napakadali na mag-share ng Word of God. Isang click lang Isang click lang sa cellphone natin. Meron na. Nakanda na kagad sino? Sino man madali natin lapitan? Diba? Si Dada,
natin sa atin. Kasi personally po, sa pag-aaral natin, tayo yung unang natututo. Sa atin unang nire-reveal ng Panginoong Diyos. Iniahayag ng Diyos ano yung gusto ng Diyos na ipatid sa bayan niya. Ano yung nais ng Panginoong Diyos na itama muna sa sarili natin. Kaya may mga pagkakataon, ouch, parang ayoko ituro to kasi ako unang tatamaan. Parang ayoko Lord ituro to kasi parang ako to eh. Diba? Kasi sabi nga ang salita po ng Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos magkabilay tayo. Kaya tayo muna yung unang masasaktan. Tayo muna yung unang matututo. Tayo muna yung patuloy na magdadive para mag-seek ng treasure. At kapag natunghayan natin, nakita natin, na-search natin yung treasure na yung sabi nga, kakaibang karanasan. Di po ba? Minsan sa pag-share natin ng word of God, talagang hindi mapigilan yung bibig natin eh. Diba? Sa pag-share, minsan, sumisenyas na, stop na. Pero because, why? Naranasan natin yung puso, naramdaman natin yung puso ng Panginoong Diyos through the Word of God. Because we study, deeply search the Word of God. Amen? Pangalawa po, sabi dito, the one approved by God accurately, correctly handles the word of truth. Rightly dividing the truth, as King James Version translated it, in Greek word means cut straight. Meaning, pray before we open the Bible. Yun naman po talaga yung umpisa na dapat natin gawin. Pray before we open the Bible. Ask God to open our eyes, to open our heart to the truth. We will read His Word. Yung katotohanan, Lord, ano po yung katotohanan ng salita mo? Ano po yung nais mong iparating para sa akin at para sa mga tao? Sisyaran ko po ng Word of God. Through prayer, we acknowledge our inability to properly understand God's Word, and we are asking Him to reveal the content and the truth to us. Diba? Sa pag-aaral natin, pasimula, mag-pray talaga tayo eh. Panginoon, ipahayag mo po sa akin, ano po ba yung nais mong iparating? Ano po ba yung nais mong ituro ko para sa mga kapatid ko sa pananampalataya? Ano po ba yung pwedeng salita mo na magdadirect sa amin, matututo kami, ma-encourage kami, marireview kami sa mga maling gawain namin. So, pray before we open our Bible. Sabi nga yung inability natin, yung walang kakayanan natin na maunawaan ang salita ng Diyos. First, tayo ba alam na agad natin ito? Hindi, di ba? Kahit matatalinong tao, pag pinagbasa mo ng Biblia, nabubulol pa. Hindi nila maunawaan. Kahit anong genius pa sila, kapag Bible ang hinarap mo, hindi nila ito lubos na maunawaan. Mapalad ka, kapatid. Ikaw, ako, tayo lahat. Binigyan po tayo ng wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoong Diyos para lubos natin maunawaan ang salita niya. Di po ba? Sabi nga, nire-reveal ito yung content, not only the content, but the truth to us. Yung katotohanan. Sabi nga, katotohanan at pawang katotohanan lamang. True understanding comes from God. Pray for the Holy Spirit to illuminate our mind and heart so we can firmly hold the truth contained in the Word. Yan naman sa tulong ng Banal na Espiritu ng Panginoong Diyos, siya yung patuloy na papatnubay sa atin, gagabay sa atin para lubos natin maunawaan po ang salita ng Diyos. Because Jesus promised that the Holy Spirit will guide us into all truth. Sabi po yan ng John chapter 16 verse 13. So how to interpret accurately and correctly the Word of God? Paano nga ba natin interpret? Paano ba natin ipapaliwanag ng tumpak, ng exactly and correctly yung salita ng Panginoong Diyos? Sabi nga, respect the context. Meaning, understand the background, understand the audience, kanino ba ito pinatutungkulan, yung Word of God na binasa natin, at ano ba yung purpose ng bawat verses? Sino ba yung sumulat nito? Sino ba yung author ng binasa natin? Dapat, hindi lang basta tayo pick ng mga Bible verses, kundi sabi nga respect the context.
akin. Ano ba yung pinapahayag nito? Sino ba yung mentor nito? Sino yung author nitong binabasa ko? Tayo po. Sino po ang mentor nyo? Sino ang mentor natin spiritually? Example, sa social media po, siguro kung aware po kayo, meron kasi doon na may nagtuturo po na ang layo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ng kausap niya, siguro ang pamilya po kay the less guy, no? Sabi, sino ba ang mentor mo? Sabi niya doon sa kausap niya, sabi ng kausap niya, ang Diyos. Ang Diyos ko ang mentor ko. Wala naman po masama doon. Pero sabi niya, kapag papakinggan mo yung mga sinasabi niya, ang layo na sa katotohanan at hindi yun ang itinuturo ng Diyos natin. Hindi yun ang sinuturo ng salita ng Diyos na pakinggan sa niya. So nagkaroon sila ng talakayan. Ang tapang kasi ng babae eh. But in the end, sabi niya, the truth revealed. Hindi siya tunay ng babae. At yung mentor niya, so, nakayag yung katotohanan, na-reveal. Kasi ang tapang niya eh. Parang, mentor ko talaga, pinanindigan niya, ang mentor ko ang Diyos. Pero at the end, sabi ni Teresa, ano pala eh, maging aware tayo. Pagka sabi sa kanya niya, no, bumaba na yung tone ng boses niya, nagpakababa na siya. Pero nung umpisa, ang tapang niya, ang tigas niya, ito ang natutunan ko. Pero sabi niya, no, the Word of God will reveal kung sino ka talaga. So, ang katuruan niya sa kanya eh, kung sino yung mentor mo, ipapasa niya, ipapasa. Nung katuruan na ipasa sa kanya, mali, twisted, at wala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo, diba? Sabi, dahil malimin po na sinasabi sa be aware sa bawat pinakikinggan natin. Maging matalino po tayo. Hindi porket, ay, parang katulad yan sa Bible. Parang, oo nga, katulad nga. Kung hindi tayo sigurado, study. Takbo po tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga, admitted naman siya at the end eh. So meaning, hindi talaga. Avoid taking verses out of context that can lead you to misunderstanding or distortions of meaning. Nababaluktutin na yung katotohanan ng salita ng Diyos. Another thing is see original meaning. Learning about the historical, cultural setting as well as the original languages. Katulad kanina, may siguro pamilya po kayo pag may in Hebrew word, in Greek word, diba? Sabi nga, panghawakan natin what the author intended to communicate with us. Ano ba yung itinuturo nito sa akin? Ano ba yung pinapahatid ng salita ng Diyos sa bawat isa sa akin? No? Ano ba yung ipinapaunawa ng sumulat ng aklat na ito? Diba? Aklat ng Kawikaan. Kapag dumating tayo sa verse, sa chapter na yun, ano ba yung nais iparating sa akin ng verse na to na pinag-aaralan ko? Ano ba yung mapupulot ko dito personally? Sabi nga no, talagang inaral mo. Linagyan mo talaga, binuhusan mo ng panahon at oras. We search for it. We continue dive into it para ano po, makita at maunawaan yung nais iparating ng salita ng Diyos. Another thing is follow the sound principles. Follow sound principles. Pag sinabi mong sound principles is a basic rule, idea, or standard that is reliable, reasonable, logical, and well-founded. Something that has been tested na and can be trusted to guide decisions, actions, and understanding correctly. Yun po yung tinatawag na sound, meaning solid, meaning valid po, sensible, and free from error or weaknesses. Yun po yung sinasabing sound principle. Pag sinabi namang principles, it is the fundamental truths or law that explain how something works or how things should be done. Kaya napakalaga ng sound principles na tinatawag. Dapat alam natin. Hindi na basta, oops, kaparehas ko nang narinig ko, kaya
bawat prinsipyo na itinuturo sa atin, Bible-based pa rin ba yan? O baka kung saang base na lang yan din ang po. Kaya napakahalaga po. And even sa atin na nagtuturo ng salita ng Diyos, we never know. Baka may mga nakikinig sa atin, may mga audience tayo na, ganun ba? Sige, mamaya may tatanong ako sa'yo. So, kapag tayo hindi handa, tayo na nagtuturo, baka matamimik po tayo, lalo na sa mga Bible studies. Baka wala tayong maisagot at tayo pa yung mapahiya, sabi niya. Pero sabi nga, tayo po bilang manggagawa, sabi wala tayong dapat ikaya. Kasi bakit? Kapag tayo na nagtuturo ng katotohanan, salita ng Panginoong Diyos. Amen? Another thing is, let the Scripture interpret Scripture. The Bible interpret by itself. Hindi po natin yung narinig. Meaning, the Bible is consistent and does not contradict itself. Kung ano po ang sinabi sa Old Testament, makikita din po natin sa ibang mga chapters, sa ibang mga verses, at sabi nga, mismo ang Biblia ang nagpapaliwanag kung ano yung kahulugan ng bawat binasa natin. Di po ba? Kaya nga may iba't ibang translation na ginagamit para mas higit natin maunawaan. Diba? Minsan tayo hirap sa sa King James Version kasi ang lalim. So, meron pang mas pinababaw. Kaya, meron mga, bakit naman ang daming Bakit ang daming translation naman sa Bible? Bakit iba-iba? Hindi po yan iba-iba. Pinababaw lang po para mas lubos natin maunawaan, maintindihan ang salita ng Diyos. The truth is confirmed across multiple passages, authors, and era. Kaya nga may tinatawag na subtext. Hindi po ba? Halimbawa, pag sinabi pong the coming Messiah, include on Old Testament prophecies predicting a deliverer from King David's line who would, sabi nga, siya yung pagmumulan ng saling lahi. Na kung saan, pag sinabing the coming Messiah, hindi lamang sa isang chapter natin makikita. Meaning, the Bible interprets itself and confirm it. Sabi nga, confirm it across multiple passages. Makikita natin yung salitang Messiah sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6, aklat ng Isaiah chapter 11 verse 1, na kung saan pinatutungkal na establish the kingdom or everlasting kingdom. Makikita din natin siya sa Micah chapter 5 verse 2. Sabi doon, be born in Bethlehem, the Messiah. Zechariah chapter 9 verse 9. Enter Jerusalem on donkey. John chapter 4, 25 and 26. Yung conversation po about the Samaritan woman, yung nag-express siya ng belief niya about the coming Messiah. And Matthew chapter 1 verse 8, Luke chapter 2 verse 1, about the birth of Jesus Christ, the coming Messiah. So meaning, yung bawat verses po na pinag-aaralan natin, hindi lang natin makikita sa isang verse, kundi sabi niya, bawat chapter, bawat book, Old and New Testament, na kung saan hindi siya magko-contradict sa bawat binabasa natin. Halimbawa, binasa natin sa isang chapter, ay, ganito pa rin sa natin. Bakit di po? Iba yung sinasabi dito. The Bible, the Word of God does not contradict. Kaya nga sabi, the Bible interprets by itself. That the New Testament often clarifies and fulfills the teachings from the Old Testament. There is a correctness and accuracy of the Word of God. Diba? Tugma, accurate, sakto, valid, and correct yung bawat ituturo natin. Kaya hindi tayo maliligaw. Hindi tayo kung saan-saan lang na meron lang tayo narinig na salita ng Diyos, akala natin, yun na. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Sabi nga, naglipanan na ng iba't ibang katuruan. Kaya be aware. Sabi nga po, nakaka-bless lang po talaga sa buhay po ng ating yung mga pastors, Pastor Joe. Mamamangha ka rin talaga kapag may mga biglaan pong speaking engagement, naka-ready agad siya to preach, to share the Word of God. Through experiences, at higit sa lahat, sabi nga,
babad po kasi siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro po, kung naranasan niyo po noon, minsan magkukwentuhan lang niya. Pero may mga pagkakataon, nagsishare na pala. Nagsishare na pala siya ng Word of God, di po ba? Yung mga nakausapan ng Pastor John. Simple, pero may katotohanan. Kasi bakit? Babad po siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung on the spot, doon ka lang magbubukas ng Bible na ituturo mo. Buong chapter, buong libro, babasahin mo on the spot without preparation and deeply searching the Word of Truth. Diba? Wala nang dating. Kaya minsan mapapansin mo yung mga nakikinig sa'yo parang tulala na. Kasi bakit? Hindi mo pinaghandaan yung ituturo mo. Hindi ka naglaan ng oras ng panahon. Hindi ka nag-guide and searching for the treasure. Kasi on the spot mo, ginawa yung pag-aaral. Kaya nga sabi, diba, malimit natin marinig, uy, advance naman yung ano mo, pagbibigay mo sa akin ng ano, parang napapaghandaan ko. Diba? Ganun po tayo. Pero kapag sabi niya, malamang at malamang kung maging katulad tayo ni Pastor Jun, diba? Katulad nga ni Pastor Jun na on the spot. Kahit, sabi niya papagsalitain mo, ready. Pero kailangan po muna natin maging babad muna sa salita ng Diyos, sa presensya ng Panginoon Diyos. If we have the opportunity to teach or share the Word of God to others, do it with integrity and accuracy. Gawin po natin ito with integrity and accuracy. Avoid adding, subtracting our own ideas or twisting the message to suit personal opinion. Hindi naman po masama yung mga personal opinion natin. But sabi niya, it should be still related on the truth of the Word of God. Present the truth clearly, gently, and with love. Hindi po tayo tira pasagad ng turo na, sige, tamaan ko, sinong tamaan? Hindi po. Sabi niya, we should teach the Word of God with love, present the truth clearly, gently with love. Sabi niya, no, may pag-ibig pa rin sa bawat itinuturo natin. Hindi tayo, katulad kasi sinabi ko kanina, adding and subtracting the Word of God. Dagdag bawas. Hindi, accurate. Eksakto po ang ituturo natin. So that may other may also understand and benefit from it. It's about mentoring. Ikaw, sino ang mentor mo? Sino po ang mentor natin? Sabi nga po, sa mundo po natin na full of figure it own. Pag sinabing figure it own, sige, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Being mentored is quite but powerful key. Ilan lang yan eh. But it is a powerful key. We live in a time where information is everywhere, but wisdom is there. Totoo naman po eh. And everywhere, anywhere, nandiyan yung wisdom eh. Kasi nga, high-tech na eh. Isang click na lang sa cellphone eh. Marami na tayong manituturo. But sabi, but wisdom is there. Bibihira lang po. Wisdom na nagmumula sa Panginoong Diyos. Mentorship bridge the gap. It's not about learning skill, it's about learning life. Sa mga nagbe-mentor po sa atin, hindi na basta skills yung ini-impart nila sa atin. Kundi tignan natin yung nagbe-mentor sa atin. Ini-impart nila sa atin mismo yung buhay nila. Kung papaano sila ginamit ng malakasan ng Panginoong Diyos. It is about impartation of life. Not only the learning that we gain from them. The Bible shows that growth was never meant to be done alone. Ang paglago ko, hindi ito magagawa ng mag-isa lang. 2 Timothy chapter 2 verse 2, Paul encouraged passing truth from one person to another, like a chain of guidance that never ends. That is mentorship. Mentorship is God's design for sustainable growth. Being mentored give us something, but Google cannot give us. Ang experience po ng mga mentor natin, yan ang ibinibigay nila. Pero si Google, hindi po niya ibinibigay yun.
Limited lang. Akala natin, wow, galing naman ni Google at yata pwede ko naman ito malaman sa kanya. Hindi po. Nagkakamali po tayo. Wala siyang experience. Katulad ng mga mentor natin, ng mga pastor natin na naglalaan ng buhay para sa atin, para i-guide po tayo, i-align ang buhay natin na naka-align sa kalooban po ng Panginoong Diyos. Sabi nga, Google cannot give us experience which shape wisdom. Google cannot give us a mentor which helps you avoid unnecessary mistakes. Mentor ka, tama ka sa mali mo, di ba? Re-reviewin tayo ng mentor natin. Mali yan. Wala ka na sa alignment ng Panginoon. Si Google, idadirect ba tayo sa mga mistakes natin? Hindi. Kapag marami ang nagpa-follow sa kanya, gumagamit sa kanya, siya yung nakikinabang. Di po ba? Tama po ba yun? Kasi marami nag-click sa kanya eh. Sabi nga, Google cannot see blind spot and stay grounded when life is overwhelming. Hindi nakikita ni Google yung yung mga batik-batik natin pagkakakali. Pero yung mentor natin, kahit kita niya, na minsan nagagalit na tayo sa kanila, lahat pinakikialaman, pero ito pala yung magdadala sa atin para mapaayos yung buhay natin spiritually in all aspect of our life. Huwag po tayo magagalit sa mga mentor natin kapag sinagsasabihan tayo, pinapaalalahanan tayo, kundi pasalamatan pa po natin siya. Diba? Allowing someone to guide you means admitting, I don't know everything. Kapag pinahintulutan po natin, yung mentor natin na i-guide tayo, ibig sabihin na wala pa tayong alam. Hindi natin alam yung mga bagay-bagay. At hindi po yun ibig sabihin na mahina tayo. It is a sign of maturity. Hindi ba yan? Alam ko na yan, mentor, alam ko na yan, tinuro mo na naman. Alam ko na yan, hindi po. We don't know everything. And that is not a weakness. It is maturity. Habang patuloy po tayong tinuturuan. Mentorship refines us, stretches us, and shape our character. So if God places a mentor in your life, honor it. Para alam mo kung sino yung mentor mo. Learn from it and grow through it. Ito ba? Lahat po tayo hindi instantly natuto ng salita ng Diyos. May nagturo po sa atin. At huwag po natin silang kalilimutan. Honor them because we learn from them and we grow through it. Ito ba? Pasalamatan po natin yung mga mentor natin. Because through them, kasi wala naman tayong alam eh. Kung bagong pasok tayo dito, matalino na ba kayo sa salita ng Diyos? Hindi po. Along the way of our life, natututo tayo because of our pastors, our leaders, our mentors. Kaya huwag po natin silang kalilimutan. Every time, magpapaalala sila sa atin, sabi niya, it's a gift. Regalo po ito sa atin kung bakit tayo ngayon narito. Bawat isa sa atin, paano tayo lumalago spiritually. Yun po ba? So lastly, handling the word of truth is not just about knowledge. It is also about practice. Apply what we have learned to our daily life, letting it shape our character, our actions, and our relationships. When our life reflects the teaching of the Scripture, we demonstrate that we truly understand value of God's Word. What we learn from our mentor, we pass it on to others. May tinuro sa atin, natuto tayo, ituturo din natin. Saan po? Sa mga susunod pa nating henerasyon. Kaya huwag po tayo matamalin na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po? Huwag po tayo sabi nga, huwag tayong tatamad-tamad. Ang manggagawang may ginagawa sa Panginoong Diyos, laging alive, active, and living for the glory of God.
Kasi we never know. Sabi nga marami tayong kinakaharap ngayon. Hindi lang tao, iba't ibang tao, kundi iba't ibang sitwasyon ng buhay. Kapag wala tayong alam ng salita ng Diyos at panangga, saan po tayo pupunta? Kaya napakahalaga po. Accurately, sabi nga natin, nag-aaralan po natin, accuracy in handling the word of truth. Kailangan po sakto, exactly. Sakto, measurement in anything para hindi po tayo maligaw sa anumang mga kakaharapin natin. Amen po? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name, O Lord God. We exalt your holy name, O Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po. Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the gift of your word. We ask for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, Lord. That the eyes of our understanding will be enlightened. Panginoong Diyos, patuloy mong pagliwanagin ang aming mga mata, O Lord God. Yung wisdom, yung knowledge na nagmumula sa iyo. Salamat po, Lord, that you're giving it us para sa amin, Panginoong Diyos. Please help us, O Lord, to rightly divide the word of truth and not to add anything to it nor take it anything away from it. We ask for the discernment to distinguish, Lord, the truth from falsehood and the wisdom to know how to apply it, O Lord God, in every day of our life. Teach us our ways, O Lord God, and help us to present ourselves as one approved to your name, Panginoong Diyos. Manggagawa na kung saan walang dapat ikahiya, tapat na nagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos. A worker who does not need to be ashamed, O Lord God. Lahat kami, Panginoong Diyos, accountable, O Lord, sa bawat salita mo na aming bibitawan, O Lord God. Kaya tulungan mo po kami, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami. Give us wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God. Hindi namin pwedeng sabihin sa mga pastor lang yan, sa mga leaders lang yan, sa mga Bible study leaders lang yan. Lord, even each and every one of us, kahit simple lamang po kami, mga Kristiyano, mga manggagawa, Lord, we need to study, O Lord God, the Word of God. We need to be approved by you, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord. Hayaan mo, Lord, ang bawat salita, Panginoong Diyos, na amin po mapapakinggan, Lord. Magtamang namin, Lord, babalagsigin ang lahat ng ito. Sapagat alam namin, Lord, sa mundo ito, napakarami ng katuruan, Lord God, na magdudulot para iligaw kami sa katotohanan. But right now, Lord, salamat, Panginoong Diyos, sa mensahe mo. Salamat po, Lord God, for the guidance of your Holy Spirit, Lord God, to lead us, Lord God. And Lord, give us a deep understanding into your words, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito, Lord. Enlighten each and every one of us. Give us wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, upang hindi kami, Panginoong Diyos, madaya ang inuman. Salamat po, Lord God. Tanging ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming papupunihan, kasasalamatan, Lord God. Hayaan mo, Lord God, patuloy kami maghanap, patuloy namin saliksikin, Lord God, like a precious gold, like a precious treasure, Lord God, kung paano kami nagpapalaga sa mga treasure, Lord. Higit, Panginoong Diyos, ang mga salita mo, Lord God. Higit pa ito sa kayamanan na nais mo ibigay sa amin. Kaya naman, Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, Lord God, sa mga turoan ng amin pong naririnig, Lord God, sa bawat gawain mo. Hayaan mo, Lord God, patuloy na maitago namin ito sa aming mga puso, Lord God, upang patuloy, Lord, ano man yung mga ranasan namin sa araw-araw ng buhay. Meron kaming mga palaga, meron kaming mga panlaban, Lord God, at hindi kami agad-agad magagawa, Panginoong Diyos, ng kaaway. Salamat po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, maluwalhati ka patuloy sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.
mamboy ang Panginoon.